Whole of government approach. Yan ang nakikitang paraan ni dating Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson upang sugpuin ang nauungkat na katiwalian sa infra projects ng gobyerno. Sa lalim kasi ng kontrobersiya, hindi anya ito kakayanin ng kasalukuyang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Malaki ang maitutulong ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para mapalakas ang Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ganon din ang kampanya laban sa lumalawak na katiwalian sa mga infrastructure projects. Ito ang deklarasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson kasar ng panawagan para sa whole of government approach laban sa problema ng katiwalian. Kailangan ng ICI ng sapat na tauhan at mga kinakailangang kagamitan, maliban pa sa dagdag na kapangyarihan at legal power sa pamamagitan ng bagong batas upang magampanan nila ng tuluyan ang kanilang responsibilidad. Kasunod ito ng patuloy na pagdami ng mga questionableng proyektong pang-infrastruktura na iniuugnay sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ipinunto ni Lacson ang pangamba ng mga residente ng Provident Village sa Marikina City dahil sa umano'y mga depekto sa Marikina Dike na kasalukuyang ipinatatayo ng kumpanyang pagmamay-ari ng mga Diskaya. Sa report ng ICI, sa 29,800 flood control projects na itinayo mula 2016 hanggang 2024 na kanilang in-inspection, 421 ang natukoy na ghost projects, 261 sa Luzon, 109 sa Visayas at 51 sa Mindanao. Ayon kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka, target ng komisyon na magsumiti ng 15 hanggang 20 kaso sa Office of the Ombudsman sa loob ng isang buwan. Iginit ni Lacson na kung gustuin ng lahat na may makasuhan, makonvict at mabawi ang mga kickback mula sa mga kasabwat ng mga kontraktor sa Kongreso at DPWH, ay kailangan magtulungan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, bukang bibig noong panahon ni dating Pangulong Ninoy Aquino na whole of government approach. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.